Hello teachers! So heto nga at bago na ang ating term o yung ating calendar. So we have now the school year, yung ating 3 terms. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa class record, sa ating electronic class record. Paano nga ba gamitin ito na naaayon sa ating term? So kung makikita nyo po sa screen, ito yung input area. So dito kayo maglalagay ng pangalan ng inyong learners. So male and female sa baba. Ayan. So once na mag-type po kayo dyan, automatic yan po ilalabas dito sa tatlong tab hanggang sa summary of grades. Term 1, 2, 3, and summary of grades. For example, ito po, naglagay tayo ng sample. So, tingnan nyo po yung nasa screen. Then, click natin ng term 1. So, lumabas din po ba? Yes. Similarly, yung ating mga pangalan naman sa taas, yung mga details ng region, school name, school ID, grades and section, teacher and subject, and school year, kung ano pong itatype nyo dito, yun din pong lalabas sa tatlong tabs, term 1, 2, 3, and summary of grades. For example, yung school year, 2026 to 2027, check natin sa term 1. So, ganun po, tama pa naman. So, yan po yung tamang paggamit o kung paano gamitin yung electronic class record. Halos parehas lang naman ng dati nating e-class record. Ang pinagkaiba lang ay kung dati, 4 quarters, ngayon po ay 3 terms. Kaya ang tawag natin is term 1, term 2, and term 3. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung ano ba ang nilalaman ng bawat term. So, sa term 1, and similar po sa ito sa ibang mga term i-discuss ko lang po yung paggamit. So, kung mapapansin nyo ngayon, tayo ay meron pa ding written or oral works which is 20%, product or performance task which is 50%, and summative test and term examinations which is 30%. Ito pong breakdown na 20, 50, and 30 ay para po sa mga subjects na tinatawag nating yung AP, English, Filipino, Math, Science, Good Manners and Right Conduct or GMRC or Values Education, sila po yung makakatanggap ng 20, 50, and 30% breakdown ng criteria sa pagbibigay ng grades. Yung EPP or TLE and MAPE, sila naman ay may 20%, 60%, and 20%. So, unahin ko po muna i-present itong nasa taas dahil ito po yung kadalasan na natin ginagamit. And yung nasa baba naman po is for senior high school. So, balik tayo sa ating computation. Okay. So, yan po yung nakita nyo kanina na mga percentage. 20%, 50, and 30. Naka-automatic na po ito. So, hindi na po kayo masyadong magkakaroon ng any problem. Maglalagay na lang po kayo ng data. So, dito po sa ating written work, based on DepEd Order number 009, Series of 2026, so sa unang term, ang ating written or oral works, ito po yung ating essays, journals, written reports, or oral works. Minimum of 3. Written works lamang po and maximum of 5. So, kaya kung makikita nyo dyan, pinakamarami na yung 5 na ay inyong magagawa o ibibigay sa inyong mga estudyante. And as you can see, hindi na po dito kasama o hindi dito kasama yung ating binibigay na formative test every day. Okay, so I hope clear po tayo sa written or oral work. So, kung masyado kayong masipag, sa first term, pwede kayong magbigay ng 5 oral or written works. Next, sa ating product or performance task which is 50%, so dito, pwede kayong magbigay ng minimum of 2 performance task and maximum of 3. So, ano ba itong product or performance task? So, ito po yung projects, portfolio, investigative activities, and others. So, kung may role-playing kayo, or etc. kung anong pinapagawa nyo, align sa performance task ng mga bata. So, mabigat po ito, 50%. Ayan. So, next, ito po, ang pangatlo, summative test and term examinations. So, dito po specified na nakasulat na ang summative test. So, sa summative test, sa ating first term, ang first 15 days
After that, dyan po tayo magbibigay ng summative test 1. Then, after or the second covering 15 days or the next 15 days, that will be our summative test 2. So, ibig sabihin, sa ating term 1, hanggang 2 summative test yung ating pwedeng ibigay. And after that, kung mapapansin ninyo, ang bago nating dinagdag is yung ating tinatawag na TE or ito yung ating tinatawag na term examination. Okay, i-maximize po natin. So, yung term examination, binago lang naman na tawag pero ito yung tinatawag nating quarterly exam o yung ating periodic test. Siyempre po, yung term natin na ginagamit. So, kaya term examination na yung ating gagamitin na pangalan. Ayan, so I hope clear po tayo dyan. But then, as you can see, ang ating term examination ay halos kasama lang ng summative test which is equivalent or has a percentage of 30%. So, kung papansinin natin, hindi na ganon kabigat yung mga exam ng mga bata. Kasi sabi nga natin, ang gusto ni DepEd is mag-focus sa competency, sa performance, or sa development ng bata at hindi na sa competition. So, yan ang ating nais linawin. So, I hope clear po yung kung paano ginamit at paano break down yung mga percentage. And after that, kapag nailagay na ninyo yung inyong mga record, yung data ng bata, so automatic po dito mag-compute ang initial grade. Then sa term grade, first term, kasi nasa term 1 tayo, ito po siya. And ito yung bago, yung may descriptive na yung numerical data. So ito yung wala sa dati nating E-class record. So descriptor, ito po ay naka-automatic na din. And kung papansinin ninyo, nagbigay ako ng 2 example dito. Bakit? Ang una, emerging, ito po yung pinakambaba. Then, developing, connecting, benchmarking, and advancing. So, ipapakita ko po yung katumbas or ang ating criteria when it comes to the descriptor. Okay? So, ibaba natin. So, ito po ang para sa kindergarten. So, description na lang yung sa kanila. Then, ito naman po ang para sa grade 1 to grade 3. So, description din. But then, meron din po silang, or meron din kayong E-class record, pwede nyo din po yung gamitin. Kaso nga lang po, yung isulat ninyo sa card ng mga bata, hindi na po yung numerical rating, kundi ito na po na mga descriptor. Advancing, benchmarking, connecting, developing, and emerging. Somehow, or on the other hand, sa ating mga KS2 to KS4, yung grade 4 hanggang grade 10, meron tayong numerical pa din. And itong numerical, ito ang susulat natin sa mga card. Pero katapat ng numerical sa ating E-class record, kung nakita nyo kanina, may katumbas na descriptor. So kanina, yung simulan natin sa pinakamababa, yung pinakamababa kanina, yung nakakuha ng 0 to 64, sila ay may descriptor na emerging. So ipakita natin kung parehas ba. Okay, so ito po, 64, di ba? Yung descriptor ay emerging. So, tama naman. Next, yung nakakuha naman na bata na rating sa first term is 65 to 74, ang descriptor niya ay developing or napauunlad. Check natin kung tama. Ayan, 66, so developing. Next, ang 75 to 79 naman na range of grade ay connecting or natutungo. Check natin. So, 76. So, tama. Connecting naman talaga yung kanyang descriptor. Then, ang 80 to 89, benchmarking or napamamalas. Check natin kung tama. 80 to 89. So, 81 dito yung grade ng bata. Tama. Benchmarking. Lastly, yung pinakamataas, which is yung 90 to 100, sila naman yung advancing or namumukod tangi. So, check natin. So, 99. So, ang kanyang descriptor ay advancing. So, again, ulitin ko lang po. Ito po na numerical data
ay gagamitin ng mga grade 4 to grade 10 teachers. Ibibigay sa mga bata sa kanilang card. Subalit sa ating e-class record, makikita natin na may katumbas pa rin siyang descriptor kasi ito pong e-class record ay pwede rin gamitin ng mga KS1 o yung ating grade 1 to grade 3 pero hindi po ninyo isusulat yung numerical kundi yung descriptor. So I hope nakapagbigay tayo dito ng idea or konting paliwanag. If may kulang, you can always add sa ating comment section. So kung ano po yung ginawa nyo dito sa term 1, yun din po yung gagawin nyo sa term 2. Halimbawa, natapos na, end of term, sa second term or term 2, pag clinic nyo to, same ulit ang gagawin nyo. Input lang po kayo ng data hanggang term 3, hanggang makuha nyo ang summary of grades. So, kung makikita ninyo, napakadali lang naman gamitin kasi halos may pagkakapareha sa dati. Iba nga lang yung mga ginamit na mga terms or na mga pangalan. So, automatic na po yan. So, yan. So, I hope nakatulong po yung ating discussion. Don't worry po, ilalagay ko yung link ng soft copy sa description nitong video. So, dun lamang po ninyo i-download. I hope na ipaliwanag natin ito ng simple, lalo na sa ating mga newly hired teachers o sa mga bagong teacher sa DepEd. So, thank you for watching, and if you have additional inputs, just comment in the comment section. Thank you and happy working sa ating lahat. Good luck po sa ating bagong term.